Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at ngayon ay November 7, Biyernes nga. November 7, 2025 at oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan ng oras, ihatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibaing dagat. Ngayon din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Karen Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Digong hindi target ng Dolomite Probe ayon kay Terry Ridon. Todo Balita. BBM at Sara Duterte inurot sa SALN. Todo Balita. State of National Calamity diniklara ni PBBM. Todo Balita. Sa ating balita sa ibaing dagat, Mexico President hinipuan, tinangkang halikan sa publiko. Todo Balita. Sa ating mga balita lokal, paghahanda sa Bagyong Uwan isinagawa sa Calasiao. Todo Balita. Mayor Nina nanguna rin sa PDRA para sa Bagyong Uwan. Todo Balita. At sa ating balitang sports, PSC nilunsad bagong training hub sa Bukidnon. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mukahing magdeklara ng State of National Calamity dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Kasunod pa ito na inaasahang pananalasa ng parating na isa pang bagyo na posibleng maging super typhoon kaya ibinigay ng Pangulo ang go signal para magdeklara ng State of National Calamity. Sa ginanap na situation briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino habang iniutos na niya ang masusing paghahanda sa pagdating ng Typhoon Uwang.
Dahil sa deklarasyon, mabilis na magagamit ang emergency funds para sa pagtulong at pag-alalay sa mga nasalantang lugar at mapapabilis ang procurement na hindi na kailangang gawin sa normal na proseso. Hindi umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi mga opisyal na nasa likod ng Manila Bay Dolomite Beach Project ang target na investigasyon ng House Committee on Public Accounts. Ito sinabi ng chairperson ng committee na si Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon, na naniniwala na hindi si Duterte ang nasa likod ng Dolomite Beach Project. To be clear, this is not about the former president. I think very important to. Now we have to focus on the DNR, Department of Environment and Natural Resources, the DPWH, officials who are actually complicit in the $389 million Dolomite Beach project, sabi pa ni Ridon. Binanggit din ni Ridon na ang pagpapaganda ng beach ng Manila Bay ay ginawa noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nakisimpatya si Senador Lito Lapid sa mga Cebuano at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao at sinalanta ng Bagyong Tino. Aniya, dobing dagok ang pinagdaanan ng mga Cebuano dahil katatapos lamang nilang yanigin ng 6.9 magnitude noong September 30 at nitong nagdaang araw ay ang Bagyong Tino naman ang nagbuhos ng malakas na ulan at nagdulot ng pagbaha sa maraming lugar sa Cebu. Nakikiramay po ako sa mga pamilya na naulilan ang mga nasawi sa bagyo at ipagdasal din po natin ang ating mga kababayan na makabangon at malagpasan ang pagsubok na ito, ayon pa kay Lapid. Nakipag-ugnay na rin ang inyong lingkod sa iba't ibang LGUs para malaman kung ano may tutulong na ating tanggapan sa mga nangangailangan nating kababayan, pagtitiyak pa niya. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman itong Huwebes na imbestigahan ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kabilang si dating Secretary Manuel Bunuan dahil sa 95 million ghost sa flood control project sa Bukawi, Bulacan. Bukod kay Bunuan, pinasisiyasat ng ICI sa posibleng paglabag sa Code of Conduct ang ethical standards ang dalawang dating undersecretary na sina Roberto Bernardo at Maria Cabral. Inirekomenda rin ng ICI na siyasatin ng Ombudsman kung lumabag sa anti-graft malversation at iba pang batas sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, Engineer Jaime Hernandez, Engineer Ernesto Galang, Engineer John Carlo Rivera, Engineer John Michael Marcos, Engineer Claudine Magdalene Magsakay, Engineer Erica Justin Chico at Alan Payawal. Ayon pa kay ICI Chair Andres Reyes, isang slope protection structure at waterways ang nakalistang flood control project sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan. Subalit sa report ng Commission on Audit, wala nakitang proyekto sa nasabing lokasyon. Kinumpirma ng Department of Justice na magsusoli ng hanggang 1 billion pesos na sinasabing nakaw na pondo ang ilang whistleblowers na maaaring pasok bilang state witnesses. Sinabi nitong Huwebes ni DOJ Undersecretary Jesse Andres sa isang ulat malapit nang makumpleto ang Memorandum of Agreement sa bahagi nito ang pag-surrender ng malaking pondo. Aniya kabilang sa mga itinuturing na papasukin sa witness protection sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig at ang kontratistang si Sally Santos, sabi ni Andres. Dagdag pa nito, maaring sapat na ang mga ebidensya mula sa mga whistleblower para panagutin ang ilang personalidad sa likod ng maanumalyang flood control projects. Sinampahan na ng Bureau of Internal Revenue ng kasong kriminal sa Department of Justice ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa umano'y 1.6 bilyong hindi nabayarang buwis.
Ayon kay Biyaya Commissioner Romeo Lumagi Jr., sina Henry Condesido Alcantara, Bryce Erickson Diaz Hernandez at JP De Leon Mendoza ay namuhay ng labis sa kanilang kinikita. We conducted the lifestyle check on Alcantara, Hernandez, and Mendoza. These three ex-DPWH officials had lavish lifestyle. We discovered 1.6 billion in income tax deficiencies alone after investigating their financial transactions, properties, business interests, and tax returns of the aforementioned individuals. This is a clear case of tax evasion, sabi pa ni Lumagi. Sa tatlo, si Hernandez ang nagsikap may suko ang ilan sa mga luxury car na nakuha niya mula sa mga anomalyang proyekto ng DPWH. Hindi pa man nakakabangon sa hagupit ng bagyong Tino ang marami, isa pang bagyo ang maaring tumama sa bansa. Ayon sa Pag-asa, tinatahak ng Tropical Storm Fung Wong ang Luzon at oras na makapasok sa bansa, tatawagin itong bagyong Uwan. Malaki anya ang tsansa na tamaan ni Uwan ang Central o Northern Luzon at may tsansa rin na maglandfall ang bagyo. Namataan ng Tropical Storm Fung Won, 1,690 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Tagnay nito ang hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at kumikilos ng hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Una nang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity dahil sa lawak ng pinsala ng bagyong si Tino. Samantala, inatake ng grupong Happy Go Lucky Philippines ang mga website ng Philippine National Police kabilang ang ilang regional at provincial office. Ayon sa Facebook post ng Deep Web Connect, bahagi ng global protest noong November 5 ang pag-atake ng grupo kung saan ilang PNP subdomain ang nakitaan ng 502 at 504 error na isang indikasyon ng malawakang service disruption. Sa payag ng grupo, binilaan nila ang PNP na magtatagal ang epekto sa pag-aatake kung hindi i-update ang kanilang sistema. Hanggang kahapon ng tanghali na nanatiling under maintenance ang opisyal na website ng PNP. Samantala, binalaan ng Office of the Ombudsman si dating House Committee on Appropriations at nabitiw na si Ako Bicol Party List Representative Rizaldi Saldico na mahaharap sa extradition kung pipiliin nito ang maging pugante sa halip na bumalik na sa bansa at harapin ang multi-billion flood control scam. Sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang sinabi ng legal counsel ni Ko na si Attorney Roy Rondain na may death threat sa buhay ng kanyang kliyente kaya ayaw niyang bumalik sa bansa ay tila nagiging template na umano matapos namang irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan na si Ko at iba pang mga opisyal. Kabilang sa nasabing mga kaso ay ang graft, malversation at falsification laban sa mga opisyal na isinasangkot sa korupsyon sa infrastructure projects, partikular na ang ghost flood control. Samantala, 4 na senadora may nakabinbi na reklamo sa Senate Committee on Ethics ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito. Si Ejercito rin ang chairperson ng committee na talaga bago mag-break ang regular session ng Senado. Hindi na niya pinangalanan ng 4 na senador pero magsisimula, aniya, ang pagdinig sa mareklamo kapag nabuo ang komposisyon ng ethics. Noong Agosto, nagsampa na reklamo sa Office of the Secretary General sina dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras, Attorney Ferdinand Tupacio at Attorney Manny Luna laban kay Senadora Risa Ontiveros dahil sa umano'y witness tampering. Tinukoy nilang kaso ni Michael Murillo alias Rene na pinilit umano ni Ontiveros na isabit si dating Pangulong Rodrigo Dugong Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Itinanggi naman ito na senadora kasabay ng pagsasabing maaring nasuhulan umano si Murillo para idiin siya. Nagsampa rin ng ethics complaint ang isang Attorney Marvin Azeron laban kay Senator Francis Chis Escudero sa isyu naman ng pagtanggap ng 30 million na campaign donation mula sa kaibigang kontratista. Lumabo na sa 151 na katao ang death toll sa paghagupit ng Bagyong Tino sa Visayas Region. Ayon sa pinagsamang ulat ng Regional Office of Civil Defense at Regional Police Office,
109 ang nasawi sa Region 7, 30 naman sa Negros Island Region, 3 sa Region 8, 3 sa Region 6 at 6 sa Caraga Region, kung saan bumagsak ang Philippine Air Force chopper sa Loreto, Agusan del Sur nitong Martes. Gayunman, sa bilang ng Office of Civil Defense, nitong Huwebes ay nasa 114 katao pa lamang ang nasawi pero inaasahang tataas habang hinihintay ang pagdating ng mga report mula sa mga rehiyon. Sinabi naman ni Lieutenant Stephen Polinar na ang 30 na nasawi sa Negros Island ay tinangay ng lahar ng Canlaon Volcano na nagpalubog din sa ilang mga kabahayan sa Canlaon City. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 2 milyon na katao ang naapektuhan ng Bagyong Tino. Isang komunidad malapit sa tabing ilog sa Talisay, Cebu City ang nabura sa mapa. Formal na nagsumiti ng letter request ang Grupong Akbayan at iba pang civil society groups sa Office of the Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, dating Ombudsman Samuel Martires at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang hakbang ay kaugnay ng pagpapatupad ng Memorandum Circular No. 3, Series of 2025 na nagpapahintulot sa publiko na makakuha ng kopya ng SALN nang hindi na kailangan ng pahintulot ng nagdeklara. Anti-Akbayan President Rafael David, ang kanilang kahilingan ay isang pagsubok sa pagiging seryoso ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Ipinagbabawal na sa lungsod ng Maynila ang paggamit ng face mask, hoodies, bull caps at maging ng helmet sa loob ng government at commercial building kasunod ng ipinasang ordinansa ng City Council na tinatawag na Anti-Balaclava and Other Face Covering Ordinance of the City of Manila. Ang City Ordinance No. 9134 na ito ay ipinasa noong October 7 at inihain ni District 1 Councilor Rosalino Ibay at District 4 Councilor Luisa Marie Quintostan, naglalayong maiwasang itago ang mukha ng isang individual kung papasok ng establishmento o government offices. Sa Balaclava Ordinance, bawal ang pagsusot o paggamit ng motorcycle helmets, masks, hoodies, bull caps at iba pang uri ng face concealing headgear sa loob ng commercial government buildings o kaya habang pababa ng motorsiklo. Sa atin namang balita sa ibayong dagat, nagulat ang lahat ng lapitan ng isang lalaki si Mexico President Claudia Sheinbaum. Hinalikan at tinipuan habang nagsasalita ito sa harap ng publiko noong Martes. Nangyari insidente habang nakikipagkita ang Pangulo sa kanyang mga supporter malapit sa National Palace sa Mexico City. Sa viral video, makikitang lumapit na lalaki mula sa likod. Hinawakan ang katawan ni Sheinbaum at tinangkang halikan sa leeg pero agad siyang napigilan ng mga security personnel. Naaresto ng salarin at magsasampa ng kaso ang Pangulo laban dito. Giit ni Sheinbaum, ginawa niya ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng kababaihang Mexican na nakararanas ng pang-aabuso. Kung magagawa nila ito sa Pangulo, ano pa kaya sa ibang babae sa ating bansa? Aniya. Ayon sa mga grupo ng kababaihan, ipinapakita ng insidente ang malalim na kultura ng machismo at patuloy na karasang nararanasan ng mga babae sa Mexico kung saan karamihan sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso ay nananatiling walang hustisya. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ibinahagi ni Governor Ramon Gico III ang mga inisyatiba ng pamahalaang palalawigan para maging malusog ang Pangasinan sa ginanap na Joint Area 1 and 2 Local Health Insurance Office Summit ginanap sa Alaminos City kahapon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng Provincial Healthcare Network at pagpapatayo ng karagdagang 10 ospital at specialty hospitals. Inilahad ni Governor Gico ang hangarin na maging pilot province ang Pangasinan para sa PhilHealth Yakap Program. Dumalo sa aktibidad sina Senior Vice President Dennis Mas, Attorney Eli Dino Santos, RV Regional Vice President Dennis Adre at iba pang mga opisyal ng PhilHealth mula sa Luzon at National Capital Region kasama sina Dr. Tracy Bitoy ng PHMSO ng probinsya at Dr. Vivian Villar Espino ng Provincial Health Office. Nagkaroon ng emergency meeting ang mga bumubuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat bilang chairperson para pag-usapan ang mga gagawing paghanda sa pagdating ng Bagyong Uwan.
Sa uling forecast ng Pag-asa, inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Posible itong maglandfall sa Lunes sa Hilaga o gitnang Luzon at maaaring umabot sa Super Typhoon category. Dahil dito na atasan ng lahat ng mga departamento at ahensya na tiyaking handa ang emergency responder pagdating sa preemptive evacuation. Tinitiyak ding handa ang evacuation centers at ibang supplies na kinakailangan. Samantala, aktibong nakilahok at nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Posurubio sa isinagawang 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill na ginanap nung Huwebes o kahapon bilang bahagi ng patuloy ng kampanya ng ahensya ng opisina ng Office of the Civil Defense, katuwang ang NDRRMC para naman sa kahandaan sa sakuna at kaligtasan ng mamamayan. Sa pangunguna ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Posurubio at mga interns, isinagawa ang pagsasanay upang mapalakas ang kamalayan at kahandaan ng mga empleyado sa oras ng lindol. Isinagawa ang duck cover and hold drill bilang pangunahing hakbang ng bawat individual, kasunod ang mga aktual na senaryo sa evacuation area upang mas mapatibay ang koordinasyon ng mga ahensya at emergency responders. Tinanggap ni Governor Ramon Gico III ang parangal sa ngalan ng lalawigan sa pagiging ika-7 sa locally sourced revenues para sa taong 2024 at ika-10 sa year-on-year growth sa local source revenues mula 2023 hanggang 2024 sa buong bansa. Ibinigay ng Department of Finance sa Bureau of Local Governance Finance o BLGF sa SMX Convention Center sa Taguig City noong November 5, kung saan kinilala ng parangal ang mahusay na pamamahala sa pananalapi ng lalawigan. Kasama ni Governor Gico, sina Provincial Treasurer Christy Ubando, Provincial Assessor Attorney Jeronimo Abad. Ang LSR ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi tulad ng makita sa buwis at makita na hindi buwis. Kabilang sa makita sa buwis, ang real property tax, business tax at iba pang buwis. Ang non-tax revenues sa kabilang banda ay regulatory fees, service user charges, receipts from economic enterprise at iba pang resibo. Ayon sa BLGF, isang karagdagang parameter ng LSR sa National Tax Allotment Ratio na hindi bababa sa 20% para sa mga lalawigan at munisipalidad at 50% para sa mga lungsod ay inilapat. Tumanggap naman ang Department of Agrarian Reform Region 1 ng 10 National Awards at 17 nominations sa pinakaunang Peli Agrario ng Department of Agrarian Reform. Ang mga entries mula sa Region 1, ang titulong higante mula naman sa Mariano Marcos State University at ang Adnan Tulata ng Urdaneta City University nakatanggap ng 10 national awards at 17 nominations sa nasabing festival. Ang higante mula naman sa Mariano Marcos State University, ito ay life story ng Ilocos Norte Agrarian Reform Beneficiary at Project Split Farmer Beneficiary na si Imelda Kumahig. Samantalang ang Adnan Tulata ng University o Urdaneta University, ito naman ay success story ng Bantog Samahang Nayong Multipurpose Cooperative mula sa bayan ng Asingan. Ito ay nakakuha ng 3 national awards at 11 nominations sa Arbo category. Sa bayan ng Bugalyon, nangyari noong isang araw ang pamamahagi ng bags na naglalaman ng ballpen, notebook, papel at kapote mula sa Office of the Vice President kung saan piling mga estudyante mula sa 11 mababang paralan sa nabanggit na bayan na nakatanggap ng mga bag. Kasama ng mga kawani ng OBP sa pamamahagi ang buting may bahay ng Mayor si Ginang Michelle IVD, ang Municipal Administrator Ginang Aislinn de Guzman at ilang mga konsehal mula sa Sangguniang Bayan ng Bugalyon. Lubos na nagpapasalamat ang Bayan ng Bugalyon sa pamumuno ni Mayor William D. kay Vice President Sara Duterte para sa programang pagbabago na tunay na nagbibigay ng tulong at inspirasyon sa mga kabataan sa nabanggit na bayan.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Naisuko man ang first set ay kaagad bumangon ang nagdidepensang Creamline para patumbahin ang NX-LED sa second round ng 2025 PVL Reinforced Conference kahapon sa San Juan City. Hinataw ng Cool Smashers ang back-to-back wins para itaas ang baraha sa 4-2 at suluhin ang number 4 spot. Nahulog naman ang Chameleons sa 0 win, 6 losses. Samantala makikitagay ulit ang TNT Tropang 5G at Magnolia sa liderato sa krusyal nilang duelo kontra sa magkaibang karibal sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Inaris Sports Center sa Montalban, Rizal. Haharapin ng Tropang Giga ang Terra Firma mamayang alas 5:15 ng hapon bago naman ang bakbakan ng Hotshots sa San Miguel alas 7:15 ng gabi. Sa mga kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo, yung pamatagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:27. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Oras po natin ganap ng alas 5:30. Welcome po sa ikalawang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. 40 days to go before Christmas. At syempre kami pa rin po yung mga tagapagbalita ko po, Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ayan, umuulan na, umaambon. So alamin natin sa Pag-asa kung ano yun. Nagpaparamdam na. Advance party na ba yan? O Oo. yung ano, yun nga, nagpaparamdam na teaser ni Uwan. Ganda ng pangalan niya, no? Uwan. Si Uwan. Sa Bisaya word daw yun. Ibig sabihin daw ulan. Ayon sa nabasa ko. Oo, Ewan ko naman, hindi. ewan ko naman Palagay tama ko yun. joke yun. Kasi sabi niya sa Tagalog, ulan. Sa Bisaya, uwan. Bulol. Sa Ilocano, rain.
Nabasa ko yun sa Ilocano rain ka to. Joke. Ako na makala ko yung buyoy. Awan kanto. So alamin natin yun kasi nga medyo hindi na maganda yung panahon. Tsaka malakas yung pareho pa rin. Malawak yung sakop niya. Pareho pa rin ang report ng Pag-asa na yun nga malawak at saka malakas at pwede siyang maging yung wind signal pwedeng umabot sa signal number 5. Signal number 5. So you can just imagine kung gaano kalakas po yun at kung gaano karaming bubong ang ililipad niya. Ayan, may mga prayer warrior na umiikot at sana nga yung katulad din ng mga ibang insidente na katulad din ng ibang forecast na malakas pero pagdating winawasak siya ng mga ng mga bundok-bundok. At humagupit na lang siya sa kabila, yan ay yung Cagayan at saka Region 2. Kaya sana umasa tayo na ganon kasi nga di pa tayo nakaka-recover, lalo na yung mga apektadong mga lugar, di pa nakaka-recover. Ayan na naman. At nakakatakot din na. Kaya yung mga maraming mga advisories, mga paghahanda na isinasagawa ngayon, iba't ibang lugar, naghahanda kung paano. Merong mga earthquake drills, sa Alaminos kahapon, earthquake drill din. At isinagawa yan sa isang elementary school sa San Vicente kung saan mga bata rin naman yung tinuruan para at least yung mga bata alam din nila kahit paano o ma-anticipate nila kahit paano. Although iba yung iba yung actual. Iba yung sa actual pero kahit paano yun nga sinasabi natin kahit paano meron silang paghahanda na gagawin. Parang yung mga napanood natin na yung mga footages, yung mga videos mula sa mga individual nung yung nangyaring earthquake sa ilang bahagi ng Cebu, makikita mo yung mga bata, alam nila yung gagawin nila. Tapos pagdating sa labas, plus syempre with the guidance of the teachers, pagdating sa labas, alam nila ang gagawin nila. Sabi ko nga, at saka yung automatic ba, na yung hindi masyadong affected emotionally o mentally, tumutulong sila dun sa mga kaklase nila na nagpapanik o kaya umiiyak o kaya mga nagsisigaw. Kaya sabi ko nga, dapat idagdag na rin yon sa mga itinuturo sa mga klase na to. Kasi yung earthquake drill every now and then nagkakaroon. Kung paano naman gumalaw at mag-react pag andun na sila dun sa labas. Or kaya yung mga bata kasi kumisa mas madaling turuan. Ayan, kapag nga ituturuan sila. Siyempre mas marami sila kontra sa bilang ng mga teachers. So, yun po. Ito naman, inaantabayanan itong sa ngayon, ang pangalan pa niya ay si Fung Wong. Nasa labas pa siya. Pero pag nakapasok na nga dito. Niya, Fung Wong. Okay na. So, nasa linya natin si Sir June Soriano ng Pag-asa. Sir June, good morning. Hindi pa siya nakakonect. Sir June, sandali po. Sir June, sandali po. At medyo yung ating tech, pumalpak ng konti. Hindi pa pumalpak ng konti. Pumalpak ng marami. Sabi niya ready. Pero kanina, di ba? Paglabas natin, umaambon, pero sa kalangitan, makikita mo yung buwan. Kabilugan ng buwan. So, antayin natin po yung makakapanayan po natin si Sir June ng Pag-asa Dagupan at kukuha po tayo ng update. Ayan, ulitin natin. Papasukin natin muli. 1, 2, hindi pa. Talaga. Sige na, go. Okay, ang oras po natin ganap Saksak mo na lang para 5:35. Huwag ka na mag-experiment, mo na lang, pasok mo na lang dito kung saan dati. Ayan. Or Bluetooth. Bluetooth yung ginagawa niya. Bluetooth nga yan. Kaya lang hindi siya makakagat. Wala sa ngipin. Okay na. Okay, sabi dito ng Pangasinan PDRRMO sa kanilang, ito po, i-follow nyo to. Palagi ho nating sinasabi para makakuha kayo ng update. So, kaninang 2:00 ng madaling araw, ayan si Sir June, good morning. Yeah. Yes, Ma'am Susan, Ma'am Iwa, narinig niya po, Ma'am. Yes, sir. Loud and clear. Yes. Yes, Ma'am. Para naman sa lagay ng ating panahon sa araw na ito, yung ating northeast monsoon or hangin-hangian pa rin ang siyang nakakapekto dito po sa may dulong Hilagang Luzon, North Stream, Northern Luzon. Kahit ang Batanes at ng Cagayan,
dahil pa rin sa epekto ng hangin-amihan ay maulap na kalangitan ang kanilang asahan na may mga pagulan pa rin. Dito naman sa ating nalabing Pangasinan, kasama na po dyan ang nanalabing bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa localized thunderstorm ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na paparin na may kasipat na pag-ulan at pagtulog, pagkitlat, especially sa may dakong hapon o di naman kaya sa gabi. At wala rin po tayong galawan ng nagtaas sa araw po ngayon ng Friday. Higil naman sa binabantayan pa rin nating bagyong si Pongwong, no? So, mayroon tayong tropical cyclone advisory. Ito ay pinalabas kaninang 5 ng madaling araw. Ang bagyong ma-international name na Pongwong ay lalo itong nabakas ay ito ay nasa severe tropical storm. At kaninang alas 4 ng madaling araw, ang bagyong si Pongwong ay namatan ito na may layong 1,500 meters. Silangan po ng northeastern Mindanao o di naman kaya ay 1,470 kilometers silangan ng eastern Visayas. Ito ay nasa labas pa ng ating bansa at inaasahan ito na mapapasok sa ating bansa bukas ayan ng Sabado. Taglay niyang lakas na umaabot ng 95 km per hour, malapit sa gitna at may pabugso o gustines na may 115 km per hour. Ito ay kumikilos ng westward sa bilis na 10 km kada oras. So, gaya na sabi natin, mamayang alas 2 ng hapon, ito ay nasa layong 1,270 kilometers east ng Eastern Visayas o di naman kaya nasa labas pa ng ating bansa. So, yan muna, Ma'am B.Y. Susan, ang ating update yung sa binabantayan nating malakas na bagyo. Itong si May International na Pongwong. Thank you very much, Sir June. Yes, ma'am. Magandang umaga rin po. So, yun, hindi pa si Fungun. So, ano pa lang to? Thunderstorms Localized pa lang. Localized pa lang siya. So, inaasahan, pagpasok sa Philippine Area of Responsibility at maging uwan bukas o kaya Sunday. Pero ito yung update naman, situation update ng San Roque Dam. Ang level ng tubig ay nasa 273.72 meter above sea level. Tumaas siya ng bahagya kumpara dun sa status kahapon na nasa 270, bumaba siya, 273 ngayon, 275 kahapon, 275.06 meter above sea level. Ang critical ay 280 na, 282. 280. Pero ngayon, ito kasi parang hangin ang dadalhin niyang malakas kasi nga signal number 5. Yung sa signal kasi yung sa hangin. Okay, so yun. Gawin na lang po natin ang mga nararapat na paghahanda. Kung ano man yun alam natin. Ito po mga pabatid, mga advisory nga po sa siyudad ng Alaminos bilang paghanda sa paparating na tropical cyclone Uwan. Posibleng maapektuhan ang daloy ng supply ng tubig sa ilang lugar kung magkaroon ng pagkasira sa mga pump equipment at linya ng tubig bunsod nga ng malakas na hangin at ulan. Ito, nag-ano na sila mga possibilities na maaring masira, pwede masira ng mga pumping stations at yun nga daw sa pwedeng yung dadalhin ng bunsod ng malakas na hangin at ulan na dala ng bagyo, kung kaya hinikayat ang lahat na mag-ipon ng sapat na tubig upang may magamit sa oras ng pangangailangan. Yun, mag-ipon na po tayo ng tubig kasi lalong-lalo na kapag nawala ng kuryente, yung mga umaasa lang sa Jetmatic, ayan, imposibleng mawalan nga ng tubig. Siguro kahit yung iba, kailangan ihanda na rin yung mga malalaking lagayan ng tubig. Lagayan ng tubig inumin lalo. Ayan, yung mga kailangan. At saka, yung ating mga yung kuryente, yung pwedeng Oo, yung mga solar lights natin. Marami halos lahat meron ng ganyan, yung mga maliliit. Makakatulong po 'yan. Yung mga ating mga flashlights at lahat na. Kung maubos na 'yon, mga kandila, ganon, yung mga gagamitin. Pero safe nga kung meron kayong mga
yung mga solar lights na mga ilaw. Kaya lang siyempre kung maubos din yun, lalong-lalo na kapag walang araw. Yan yung mga go bags na sinasabi po, yung lalo na yung mga critical areas. Yung go bag, wag na kayong mag-antay na merong ibigay sa inyo parang yung sa Pasig City. Yung go bag, pwede nyo namang ihanda pa. Matagal nang sinasabi yung go bag na yan. O kaya go timba. Sabi ko nga, meron yung company noon na flashlights, yung kanyang products. In-introduce nila itong Go Timba. Bakit timba? Ayan, lalagay nyo na lahat dyan yung pwede nyong ilagay, mga pagkain, etc. Meron siyang takip. So pagdating nyo dun sa evacuation center, yung timba nyo, lagayin ng tubig, yung takip, pag magagamit pag maghuhugas o kaya maglalaba. Ayan, inaasahan din natin yung ating mga kababayan sigurado nito. Susugod sa mga grocery, alam mo kung nabibili nila, mga dilata, noodles, yan, kape, yung mga the usual na kailangan natin kapag ganitong mga bumabagyo na hindi ka makalabas. Bumili na kayo ng bigas, huwag niyong antayin yung DSWD bigas. Kasi dadating yon kasagsagan ng baha o kaya pagkatapos ng bagyo. Oo, matagal na, tag-araw na bago dumating yon. Pero although, ayun na nga, deklarado na nga, na-declare na yung National State of Emergency. National State of Emergency. So siguro baka pwedeng mauna na rin. Kasi yon in anticipation nga dito nga sa bagyong Uwan. So habang wala pa yung bagyong Uwan, magbigay na, mamahagi na yung mga, anong tawag nito? Ang mga in charge sa DSWD. Bigyan nyo lahat, huwag nyong piliin. Yun din sana ang sasabihin ko. Kasi pag bumabagyo, hindi pinipili yung mga maliliit na, yung mga mahihirap. Lahat dyan, damay dyan lahat. At dahil pa rin sa inaasahan din na heavy rainfall na dadalhin itong Super Typhoon Uwan, inaasahan nga na papasok sa bansa natin ang PNPA Cadet Admission Test 2025 sa Region 1, 2, 3, 4A, 5 CAR, NCR, and Calapan City ay rescheduled. Kasi wala nakalagay dito kailan schedule niya eh. So siguro inaga na nila. Kasi rescheduled on November 8, 2025. Nireschedule nila bukas, Saturday. While yung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sa Caraga, Bar at saka including Palawan City will follow the original schedule on November 9, 2025, Sunday. So tuloy yung bukas at saka Sunday. All walk-in applicants in Region 1, 2, 3, 4, 5, NCR, CAR, and Calapan City are advised to process their applications tomorrow, ngayon, 7, 2025, 9 to 3 p.m. at designated testing centers. Further, yung mga walk-in applicants naman na iba sa iba pang mga region ay kasama ng Palawan City will follow the original schedule on November 8. Ito yung application processing. This adjustment is made to ensure the safety and convenience of all examinees, proctors, and partner institutions nationwide. All testing centers shall observe the same examination time and protocols as previously announced. So applicants are advised to stay updated through the official PNPA Facebook page and website for further announcement. Ayun. Inaga. Schedule, hindi siya pinospone. Kasi ang expected na dating na sinasabi, Lunes ang landfall niya. Kaya inano na nila. Although darating papasok sa, kasi kung minsan nakapasok na sa PAR, hindi pa siya naglandfall. Hindi pa nagla-landfall. So ang expected na landfall niya ay Lunes. Ayan, pero yung pag ganyan, magla-landfall siya. Pero pag nauuna yung ulan. Pero delikado na naman, wala na naman pasok sa malaking bahagi ng bansa. Bakasyon lalamat, Diyos ko. Bakasyon lalamat. Pero ngayong araw, dito sa lungsod ng Dagupan, gaganapin ang pagbubukas o kaya opening ng Dagupan City Athletic Association Meet o kaya DCAA. Preparasyon naman ito kung sino-sino yung mga medalists. Sila naman ang pwedeng magrepresenta sa DepEd Division, Dagupan Division sa regional meet. Ayan. Kung kailan ang regional meet? By next year. Okay. Okay, panawagan din ng ating kasamahan ng Pimbro, si Joanna Takason, yung wallet niya na
nalaglag daw sa bus terminal ng Solid North dito sa Dagupan City kahapon. 10:30. Hopefully sana nalaglag kasi kapag nalaglag may makakapulot. Kapag ka naman dinukot, ayun, tatapon yun sa basura. Hanapin yun sa basura. So, meron siyang, yung wallet niya, may lamang PhilSys ID, tsaka Land Bank ATM. Ayun, hindi na bali yung cash. Yung ID na lang, at saka yung, yung kanyang ATM. Kasi medyo matagal din ang pag-process din ng, ng mga ATM. Yun At din. saka yung papagawa ka pa ng, ng affidavit. So, yun, maproseso. Pakibalik na lang po kung meron, lalo dito lang sa Dagupan, pero po, pwede, dito po sa ating himpilan sa DWIC, Dagupan. Yan din, kung meron din yung anak ko, nahulog din niya yung wallet niya. Bukod sa cash, andun na ID yung kanyang PhilSys ID, kaya national ID. Pakibalik na lang dito sa DWIC yung ID. Pero yung ID niya, tunay na ID, hindi yung PhilSys ID. Kaya nga kasi meron National ID. Yung PhilSys ID kasi iba, di ba, papel pa lang. Hindi, yung tunay yun. Kasi buti pa siya. kasama kong yun. Magkakasunod kaming nakatanggap ng national ID, yung card. Ayan, Leila Iparagire yung pangalan. Pakidala na lang po dito. Ako kaya, nakatanggap na kaya ako. Hindi ko maalala. Oras po natin mga kaibigan. Ganap ng alas 5:47. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras po natin, ganap ng alas 5:50, 10 minutes before 6 o'clock. Good morning, pagbati, good morning kay Atsikora Aquino at Kuya Mar at mga kapitbahay dyan sa Barangay Tubeng. Ayan, speaking of PhilSys, kanina pag-usapan namin dito kung nakatanggap na ba ako. Hindi, parang hindi pa. Ayan, sa mga taga-Bugalyon, sa November 17 and 19, samantalahin po ninyo to, PhilSys National ID Registration Team dadating sa Bugalyon, November 17 hanggang 19 sa Municipal Building, first floor ng sa lobby ng Municipal Munisipyo. Building. At ang requirements, ready nyo na. Tinatanggap na rin daw yung Children's 0 month and up para sa National ID. Requirements, original certificate of birth, certificate, a certified copy of birth certificate, tsaka barangay certificate, tsaka mga bata ages 1 to 4, presence of parents or guardian with national ID is needed. Yun lang naman ang kailangan. Nako, kuminsan may mga barangay na mahirap kumuha ng Certificate. certificate. Oo. Isiblo na.
samantalang alam naman nilang taga ron. O kaya may ko-confirm naman na taga ron talaga sa kanila. Pero ito, napangiti lang ako dito sa shinare naman ni Mayor Nina Jose Quiambao sa kanyang Facebook. Sabi niya, my PBB life. Isa siya yata sa first batch ng teen, PBB teen. Sabi niya, almost 20 years. Thank God for all the blessings, experiences, and the beautiful life journey. Gagonid saman, marikit. Teenager. Ayan, si Mayor Nina Jose Quiambao na pangalawang term na niya as mayor ng bayan ng Bayambang. Ayan, kahapon susunog yung may bahagi na Saint, anong tawag na doon sa nila? St. Peter Players Park, pero hindi doon. Nakita ko may ibang post na parang warehouse. Pero doon sa area na yun. Yung area na yun, parang warehouse siya. Pero agad naman, mabilis din pong naapula yung tawag nito, yung apoy, yung sunog. Mabilis din. Ayan, sa Bugalyon pa rin ito, hindi October, kailan ba to? November na tayo, di ba? Nahilo ako sa petsa talaga. November 30, ayan, simula na ng ano nila Bugalyon Annual Town Fiesta nila. So magsasagawa sila ng Kalutan Dalan 2025. Available na raw mga tickets for only 3,500. So bawat ticket kasama doon ang 2 kilos ng liempo, 1 kilo ng boneless bangus, 3 pieces sealed, 1.15 kilograms boneless chicken inasal, 7 pieces yon, 2 bottles ng soda na 1.5 soda, 1 set na grill, charcoal, basket, apron at saka tong, at kasama na din doon yung rental ng chairs at saka long table. Yan. Parang mas okay ito. Parang sulit na sulit. Kasi yung karne na lang, magkano na yon? Tapos may chicken pa, tapos may bangus pa. Kulang na lang kanin. At saka maganda rito, hindi na sila magbibit-bit ng kasi matrabaho din yun yung magdadala ka ng upuan, tables, yun yung yun yung isa sa ang tawag nito, malaking trabaho. Oo, lalo na pag uwian na. Kasi mag-uwian na, lakaran na, tamad ka na, pagod ka na, magbabalkot, ka pa. Kailan yan? November 30, alas 7 ng gabi sa Romulo Highway, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. So, sa highway, nakita na-imagine mo na kung saan yun, sa highway niya. Tickets are limited and available on a first come, first serve basis. So, don't miss the fun-filled night of food, laughter, and fiesta spirit. Yan. Napakaaga yung kanilang lighting ng kanilang giant Christmas tree. Yeah, October 30. Yan, nagsimula na sila. Parang maraming bago. Yan may nakita akong post na yung picture nung kanilang kalabaw, giant kalabaw, parang naligo na siya. Pumuti. Siguro ni-repaint. Baka ni-repaint. Pwedeng ni-repaint siya. Yan po ay dapat lang para kitang-kita kasi andyan sa may malapit sa munisipyo along the highway. Bakit kalabaw? Kasi nga farming ang number one source ng income ng mga taga-bayan ng Bugalyon. At yung kalabaw yan ay simbolo ng kanilang mga katuwang sa bukid. Although yung iba, na sila, mechanized na. Oo. Sa Urdaneta naman, kaya kalabaw dahil doon nagbagsakan ng kalabaw. Pagbentahan ng kalabaw at saka baka. Ayan. Dito naman sa Mangaldaan, hindi na siya kalabaw. Tapa na siya. Slaughterhouse. Tapa na siya. Oo, tapa na siya. Ayan. Ang kalabaw, yan po ay napakasarap. Yan po yung ginagamit po sa pigar-pigar. Meron ko nakitang nangyari nga doon sa part ng mga affected na bahang Tino. Kawawa yung kalabaw. Ang dami namang anong tawag nito? Namatay. Nadaganan ng ng nahulog na puno kahoy. Yung isa naman nakita ko, grabe yung iyak nung isa. Actually, dalawa yun. Yung isa, talagang grabe yung iyak nung ginang. Nakikita niyang yung malaga niya. Yung napakaraming baboy. 70 yata yun. yung anong tawag nito? Namatay lahat. Pero at syempre yun, meron siya nailigtas na 30. Oo, pero yung
for how long, kumbaga, dahil mataas pa yung tubig. Pero naalala ko lang yung nangyaring malaking pagbaha naman dito sa Eastern and Central Pangasinan, pero nag-umpisa yan dahil nga sa biglang pagbukas ng National Power Corporation, pinabuksan yung lahat ng gates ng San Roque Dam. Yung mga kwento po na ang daming mga baboy na naanod papuntang Tarlac. Yan yung mga galing sa mga piggery dito lalo na dito sa Rosales and part ng more on Rosales kasi pag Villasis medyo malayo na yon. So yun po yung nakakalungkot at yung nakakadurog ng puso na mga nakikita po natin na bagamat nararanasan dito sa lalawigan ng Pangasinan, although minsan lang yung grabe, pero syempre sila first time na mangyari sa kanila na akyat na sila sa bubong, akyat na sila sa second floor at na pinapanood nila, wala silang magawa, pinapanood yung napakalakas na agos ng tubig. At eto na naman, nagbabadya etong si Typhoon Uwan. So, mag-ready po tayo. Anyway, good morning kay Mamata and Tropa. Siyempre si DCV yan. Good morning po sa inyo. Ganun din kay Romy Maneklang Sabala, kay Marites Soriano, Glory Sanchez Maramba, Rafael Acosta Mangalyag, kay Sir Napoleon ko, kumusta po kayo? At sa iba pa, nasukin po natin dito sa Todo Balita. Si Sir Nestor Doria, good morning. Good morning, sir. Senior niya yung nakita na rin ni Ka Edwin Inong na number 3 po ang DWIC News FM sa sinagawang survey ng anong survey na yon? Nielsen? Ayan, ng Nielsen daw. Ito yung third quarter 2025 quarterly data, yung mga top FM station. Siyempre, babanggitin lang natin, number 3. Yung DWIZ. Ayan, FM. Sa atin po yun. Okay, ilang na lang. Wala na tayong sapat na oras, mga kaibigan. Meron pa tayong 2 minutes bago sumapit ang alas 2. Siyempre, good morning. Alas 6. Good morning kay Kuya Benji Tan, Tita Ani. Tita Ani, good morning. Madam Rose Cake, good morning. At sa lahat ng mga suki natin dyan sa Malimgas Market, lalo na dito sa may Fernandez Street. Good morning sa inyo. At syempre yung mga andyan sa BJMP Dagupan Women's Dorm. Yan, headed by Warden Noime Sabalbro. Good morning. And Mami Lita Labo at si Tita Lucy Quisan ng Karanglaan. Good morning. Si Sis, siyempre, Grasilda Matro at si Nanay Dading. Nanay Dading, good morning. At sa lahat ng taga-barangay Tubang at yung mga kaibigan natin dyan sa Mangin. At syempre yung mga kabarangay ko dito sa Barangay Mayombo. Get ready. Ayan. Babahain na naman tayo. Siyempre, Kuya Benjitan, hindi kita nakalimutan. Nauna ka na. Ayan, good morning. Thanks daw. At hindi raw natin na-miss. Hindi raw niya na-miss ngayon yung pagbati. Sister Tess Angeles, Bing Garantosa, at saka Sister Maricel, mga angels naman ng St. Therese, good morning. Yan. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita. Komentaryo kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google.